Hi Aris, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, ito ay gabay lamang. So, nasa iyo ang control kung paano mo i-apply sa iyong sitwasyon. At kung napadaan ka Aris sa aking channel, please subscribe, pakita notification bell, paki-like, share, and comments na rin, lalo na kung makaka-resonate ka sa reading na ito. So, Universe, ano ang message para kay Aries? O ang mga naghihintay na message kay Aries? Ang iyong overall energy, 7 of Wands. Challenge, 3 of Cups. Ang iyong focus, Queen of Swords. Ang iyong in the future energy, the Hierophant. At ang iyong outcome is King of Swords. Queen of Swords, King of Swords. Aries, 7 of Wands is, ito yung, kung sakaling sa tingin mo, merong hindi magandang sitwasyon sa'yo o nagbibigay ng hindi magandang energy sa'yo, ito yung nakikita kong palaban ka, hindi ka uurong. Kung ano yung binibigay sa yung energy, like, parang sinasapawang ka, ganun din ang ibibigay mo. Kung kailangan mong depensahan yung sarili mo, yun yung gagawin mo. Kumaga, hindi mo sila hahayaan na tapak-tapakan ka. Kasi kaya ako sinasabing sila kasi ito ay regard sa iyong partnership. Pwedeng mga friends, pwedeng kasama sa trabaho, or pwede ring malapit mo mga kamag-anak na laging nandiyan dyan na nakapaligid sa iyo. Okay, ang challenge is 3 of Cups. Ito yung mga energy na happiness lang, nagse-celebrate. Pero this time, hindi mo magawa. Kasi para sa'yo, magse-celebrate ka o magdidiwang ka kung alam mo na may dapat ipagdiwang. At kung alam mo na tama yung mga taong nakapalibot sa'yo, at kung meron ka man success, make sure mo na isi-celebrate mo yon sa mga taong may ambag sa buhay mo. Diba? Hindi katulad ng parang pinaplastic ka lang o hindi naman totoo pag nakatalikod. Lalo na pag nakatalikod ka. And ang iyong focus, Queen of Swords. Tama, maging focus ka kung ano man yung nasa isip mo, kung ano yung target mo, kung ano yung goal mo, doon ka lang. Wag mong haluan ng tensyon. Kalmado ka lang. Kasi 'di ba once na ang tao nag-iisip ng maayos o ng kalmado, mas lalong pumapasok kung ano yung magagandang paraan para mas resolve ba kung merong mga i-resolve na problema. At ang nakikita ko rito, dahil doon ang focus mo, kasi Queen of Swords is naninimbangan yan. Hindi yan laging mabait. May mga times din na sa pag-iisip niyan, ayaw niya ng tinatarantado siya. So, nandoon yung pinag-iisip mo na, kung itong mga taong to, itong mga sitwasyon na to is hindi naman nakakabuti sa akin, iiwanan ko na yan kung ano man yung sitwasyon na yan. Pwedeng sa trabaho to, iiwanan mo yung pakikisama. Hindi naman literally iiwanan mo yung trabaho mo. Kumbaga may ikakat ka na. Kung ano yung kinagawian mo dati na maaaring dati, ganun ka makisama sa kanila, talagang sagad-sagaran. So ngayon, andito na yung pinag-iisipan mo na kung ano ba dapat mong gawin sa mga taong o sa ganitong sitwasyon. And then, ang iyong future energy, the Hierophant. The Hierophant is kung sa trabaho o sitwasyon, pwedeng relasyon to romantically Kung dati sumusunod ka lang sa agos, kung anong sabihin, kung anong gawin, let's say may boss ka, sa tingin mo yun yung sinasabi niyang rules and regulation, parang robotic na ito yung gagawin mo, ngayon hindi. Kung alam mong hindi tama, hindi mo gagawin. Pag-iisipan mo ngayon, kung ano yung sa tingin mong tama, yun yung gagawin mo. Hindi ka natatakot. Kung alam mo tama, hindi makakasira sa reputasyon mo, sa trabaho mo, yun yung gagawin mo. Ang outcome, King of Swords.
decision. Magdedesisyon ka. Hindi ko alam kung ano yung pagdedesisyonan mo rito. Mamaya makikita natin sa iyong pag-clarify. 7 of Wands. Clarify natin yan. Knight of Swords and 9 of Wands. Kasi ikaw yung taong Kaya sabi ko nga rito, palaban ka. Kasi ikaw, kung sa pagiging agresibo ka. Wala kang pakialam, kaya nga sabi ko, kung ano yung tama, yun ang gagawin mo. At kung sa tingin nila hindi ka apektado dahil ikaw, sa mga ganitong experience, alam mo na yung gagawin mo. Kung sa para sa'yo maliit na bagay na lang to, hindi mo na dinadaing. Palaban ka eh. Kitang-kita 7 of Wands, which is palaban, may struggle man, hindi ka uurong. Kasi ang iniisip mo rito bakit ko kailangan magpa-apekto, lalo na kung ang nakataya rito is yung trabaho ko, yung kung saan ako kumikita, yung kinabubuhay ko. Iniisip mo rin na hindi ako magpapa-apekto, lalo na kung maaapektuhan din yung mga taong umaasa sa akin. So, kailangan mo maging palaban. Yun yung mo, kailangan kong maging palaban, kaya kailangan kong tumayo sa sarili ko. 3 of Cups. Oh, okay. Kasi ito yung mga taong pagdating sa trabaho, nandiyan dyan pag natutulungan mo lang. Pero pag hindi mo natutulungan, wala ka na. Kumbaga, hindi ka na nag-i-exist sa kanila. Andiyan dyan na makikita mo yung totoong kulay pag may pabor sila na hindi mo na ibigay. Ayun yun. Kaya tingnan mo, 6 of Pentacles is, nagsishare at handa rin mag-receive. Itong mga sitwasyon na kinabibilangan mo rito, kung ano man tong sitwasyon na to, depende sa'yo, Aries, kung saan mo i-apply yung sitwasyon mo. Kung romantic relationship or sa trabaho, career man yan, or business. Equal give and take, sabi nga. Nagsishare ka, kailangan mag-receive ka. Pero itong mga to, puro lang yan receive. Hindi yan mag-give. May ganun talaga, no? Ewan ko bakit may mga ganyan tao. Pero sa energy rito, yun yung nakikita ko. So, wala kang nakikitang dapat mong ikatuwa sa mga taong ito. Kasi unti-unti nakikita mo kung ano yung totoo, kung ano yung true intention sa'yo. Okay, ang focus, Queen of Swords. Minsan nga kahit kamag-anak mo sa una mabait, 'di ba? Mauna mabait. Pag may kailangan, lalo na pagka sa pera ang pinag-uusapan. Pero once na nakakuha ng butas yan, o nakakita, at napahindian mo kahit konti, wala ka na. Wala ka na pakinabang sa kanila. Yung mga naitulong mo, hindi na nila nakikita yan. Queen of Swords, ang yung focus. Yes. Alam mo ang focus mo, total, nagdidesisyon ka, di ba? Na-ikat na yung mga ganitong BS sa buhay mo. So, kung ano yung opportunity na meron sa'yo, dun ka na lang. Kasi para sa'yo, ito yung mag-aano sa'yo ito yung bread and butter mo, ba't mo kailangang maapektuhan ng mga taong yan? So, sa trabaho, or sa isang relationship, kung tutusin, kahit naman wala itong mga to, kahit hindi tumulong, kaya mo kasi ikaw yung taong independent. Alam mo kung paano yung paraan para mapabuti o mapaganda ang isang trabaho, ang isang relasyon. Alam mo kung paano maging independent. Kasi para sa iyo may sarili kang diskarte. Hindi mo kailangan dumepende sa ibang tao.
So, once na nagdesisyon ka, ang focus mo is nandoon, okay lang kahit di ka tulungan ng mga, kahit hindi ibalik yung mga ibinigay mong tulong. Kasi, etong Ace of Pentacles, ano yan yung mga grasya na hindi mo sasayangin ng dahil sa walang kwentang mga tao o mga sitwasyon na wala namang ambag sa buhay mo. So, mag-focus ka na lang kung saan kakikita, kung ano yung mga benepisyo makukuha mo. Hindi ka magpo-focus sa mga energy na, sabi nga nila, energy vampire. May ganung tao, di ba? I-drain ka. Kasi nga, ayun nga, nakita mo na yung totoong kulay eh. Pero ikaw hindi. Ang focus mo is straight pa rin. Doon pa rin ako sa trabaho. Hindi mo hahayang masira yung pangarap mo. And then, ang iyong future energy, the Hierophant. King of Pentacles. Tama. King of Pentacles is a provider. Yung taong nagbibigay solusyon kahit ano pang issue yan. So, kung ito issue man na dumarating sa buhay mo, kayang-kaya mo siyang solusyonan ng kalmado. Kaya nga sabi ko, hindi ka apektado sa mga ganitong tao. At ikakat mo talaga itong mga to. Page of Swords. Kung dati sa tingin nila, cool ka lang, pero habang tumatagal, nakikita mo yung totoong ugali, yes, magpo-focus ka sa trabaho mo, at the same time, hindi mo na rin hahayaan yung mga yan, na ganyanin ka. So, yung pakikisama, mawawala na dun. Dahil para sa'yo, ang totoong pakikisama is yung may equal give and take. Hindi yung kung meron lang mahihita sa'yo, doon ka lang nila kailangan. King of Swords, ang iyong outcome. Ang nakikita ko pa rito, Aris, alam mo sa pagiging masipag mo, at saka yung may ugali kang mahilig ka lang mang deadma na kahit na anong issue yung marinig mo o ma-encounter mo, kaya mo mag-control. Yung kaya mong hindi maapektuhan. Pero yun yung magdadala sa'yo ng yung tibay mo, which is 9 of Wands, yan yung magdadala sa'yo ng success in the future. Kasi kitang-kita ko yung hanggang sa pangmatagalan, hindi ka mauubusan dahil sanay ka na sa mga ganitong eksena. Alam mo na ang isang bagay o ang isang sitwasyon, laging may mga toxic dyan. So, isa yun sa karakter mo na, na okay sa'yo, kumbaga, pabor sa'yo. Kaya mong kontrolin yung emosyon mo. Kaya mo kung kailan ka dapat magalit, kaya mo kung kailan ka dapat dumistansya. So, kaya yung opportunity nandiyan lang sa'yo hanggang pangmatagalan. Kaya ito, nakikita ko na yun pa rin ang magiging focus mo. The outcome is King of Swords. Yeah. Kasi ikaw yung taong alam mo kung ano yung lakas mo. At ang lakas mo is yung pagiging matatag. Literal na matatag din yung katawan mo rito kasi kahit anong pagod, lalo na kung ang iniisip mo is para sa pamilya mo, syempre, para sa sarili mo, ando doon yung kailangan mo maging masipag, maging matatag. Hindi uurong sa mga laban na hindi naman dapat pag-aksayan ng panahon. Kasi para sa'yo, kung may pangarap ka, huwag kang basta-basta susuko. Ituloy mo lang kung alam mo naman kung saan ka mag-gain, kung saan pa mas lalago yung iyong mga pinansyal na pangangailangan sa araw-araw. Yung magiging secured ang iyong pamilya. Secured sa kung ano man yan. Ari-arian. Kasi lalo na kung ikaw may anak ka, hindi mo hahayaan na magutom yung mga pamilya mo nang dahil lang sa ganito, yung mga eksena ng tao sa paligid mo. So, tama yung ginagawa mo. Tuloy mo lang ang laban. And then, ang message, last message, oracle message para sa'yo, Aries. Power of prayer. Give this situation to God for uplifting and healing, and be open to miracles. Heaven's unlimited resources, love,
and answers are awaiting your prayers. Be sure to act upon the divine guidance God gives to you in response to your prayers. O Aris, magdasal ka lang daw kasi alam naman natin kung gaano kaka-powerful ang pagdadasal o ang prayer. Isipin mo na lang na ang guidance mo is lagi nandiyan sa tabi mo at iyon is si God. Hindi ka niya pababayaan. Lalo na kung ang hangarin mo lang naman is marangal na trabaho, marangal na kita para sa iyong pamilya. So, Aries, ito ang iyong reading. Sana nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pang reading. Bye!